Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ating titignan ng mas malalim ang mga nangyari sa buhay ni San Jose na siyang kapistahan na ipinagdiriwang natin ay parang isang napakagandang panaginip pero nauwi sa isang napakapangit na bangungot. Panaginip na naging isang bangungot. Bakit? Maganda na po sana ang lahat. Nakaplano ang buhay ni San Jose. Okay na sana. Taglay ang kanyang mga simpleng pangarap na pinagsisikapan niyang ito'y magaganap. Isa-isahin po natin. Ano po ba yung mga pangarap ni San Jose? Siguro dahil bilang binata, nangarap si San Jose makapag-asawa. Kanya naman natagpuan ang babaeng kanyang pakakasalan. Marahil bilang isang karpintero, nangarap si San Jose na siya mismo ang gagawa ng kanilang tahanan. At bilang isang padre de pamilya, sigurado pinangarap din ni San Jose na magkaroon ng anak. Unti-unti na po sanang matutupad yung kanyang mga pangarap, subalit nang dahil sa isang panaginip o bangungot, nagbago ang lahat. Isang panaginip na nauwi sa isang napakasamang bangungot. Ano po ba yung nangyayari kapag tayo ay binabangungot? Mahirap kapag tayo po ay nakakaranas ng bangungot. Sa mga nabinangungot na, hindi ba't hindi po tayo makagalaw? Hindi ka makasigaw. Kahit tulog, alam mong nananaginip ka. Pero ang masaklap sa bangungot, wala kang magawa. Sabi nila, kapag daw binabangungot ka, sikapin mong gumalaw kahit isang daliri lamang at sigurado magigising ka. Subalit kung ating iisipin ang bangungot, hindi naman lamang po kapag tulog nangyayari. Kahit po tayo ay gising na gising, binabangungot din po tayo. Dumadaan tayo sa isang tagpong akala natin magandang panaginip, pero bangungot pala. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Isang magulang na alam niyang kasama yung anak niyang gagraduate, pero ilang araw bago ang graduation, yung anak nagtanan. Isang padre de pamilya na nagsikap magtrabaho para sa kanyang mag-anak, umuwi mula sa abroad, pero pagdating niya, nabalitaan niyang may ibang kinakasama ang kanyang misis. Isang lalaki o isang taong nagsusumikap sa buhay, maraming pangarap, pero dahil sa isang maling desisyon, nasira ang buhay. Kapag ganito po yung nangyayari sa atin, parang gumuguho po yung lahat-lahat sa atin. Parang wala nang saysay pang mabuhay. Parang tapos na ang lahat sa buhay natin. Sigurado po ako sa San Jose, ito yung kanyang naramdaman. Kaya, nung maisip po ni San Jose na gano'n yung mangyayari sa kanya, na parang nawasak, nasira yung kanyang sariling pangarap, anong kanyang unang naisip na solusyon? Hiwalayan ng lihim si Maria. At naisip ko, may dahilan kung bakit siguro laging tulog si San Jose. Napansin niyo po ba yon? Wala pong ibang pagkakataon sa Biblia nagising si San Jose. Laging tulog. Laging nananaginip. Pero sa isang banda, may positibong pagtingin kung bakit si San Jose ay laging tulog sa mabuting balita. Naisip ko, itinutulog na lamang siguro ni San Jose ang bawat desisyon na kanyang gagawin. Kaya kung ating makikita, si San Jose, mahinahon, hindi pa dalos-dalos, nag-iisip, naghihintay, nagpaplano. At sa kanyang muling pagtulog, kanyang napagtanto, ang kanyang panaginip pala, ayun, naging isang masamang bangungot. Hindi nagkaroon ng katuparan yung kanyang sariling pangarap. Subalit, kung ating titignan, nang pinili ni San Jose ang mamatay yung kanyang sariling plano at pangarap, ito po yung nagbigay daan upang matupad ang dakilang plano at pangarap ng Diyos. At ito ay isang magandang panaginip pa din kahit papaano.
sapagkat alam ng Diyos na may pangarap po si San Jose para sa kanyang sarili. Subalit parang gustong sabihin sa kanya ng anghel, sa kanyang pagdalo kay San Jose, pwede bang sabay kayong mangarap ng Diyos? Mangarap ka, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi kasabay ng iyong pangangarap sa iyong sarili, isama mo ang Diyos. So wari ko mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung paanyaya ng ating pagdiriwang ngayong gabing ito. Maganda na may sariling plano, mainam na may sariling pangarap. Pero ngayong gabing ito, parang sinasabi sa atin ni San Jose, mas gaganda kapag kasama mong nangangarap ang Diyos. Mas may katuparan yung pangarap kapag ang Diyos ang siyang hinayaan mo na tumupad ng mga ito. Kaya yun po yung unang hamon ng ating pagdiriwang ngayong gabi. We do not only dream for ourselves, but we also dream together with God. Mangarap ng kasama si Jesus. Mangarap ng kapiling ang Diyos. Huwag na huwag po tayong papayag na magpapatuloy tayo sa pangangarap nang hindi natin kasama si Jesus. Sabi nila, paano mo daw malalaman kung ang isang tao ay mahal mo at mahalaga sa iyo? Malalaman mo lamang daw po na mahalaga ang isang tao sa buhay mo kapag lagi siyang kasama sa iyong bawat pangarap. Pansinin po ninyo, nung mga bata po tayo, ano po yung pangarap natin? Nung bata tayo, pangarap natin, gusto kong maging abogado. Hanggang sa paglaki natin, anong pangarap na po natin? Gusto kong matapos sa pag-aaral. Hanggang sa pangarap natin, kapag nakatapos na, gusto kong magkatrabaho. Pansinin po ninyo, nagbabago po yung pangarap. Pero hindi lamang po yung pangarap yung nababago, sa pangarap, may nadadagdag. Halimbawa, yung pong mga anak na naririto, na nakatapos sa pag-aaral, hindi ba't minsan pangarap ninyo, gusto ko, pagkakain ako sa labas, kasama ko yung nanay ko. Gusto ko, kapag nag-cruise ako, kasama ko ang aking pamilya. Yung iba pa nga po, naiiyak kapag kumakain ng masarap, nang hindi kasama ang mag-anak. At yun po yung paanyaya sa atin ngayong gabi. Mangarap tayo, hindi lamang ng para sa sarili, kundi tanungin natin, ano bang pangarap sa akin ng Diyos? Mangarap ng kasama si Jesus. At wag na wag tayong papayag na magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay sa ibabaw ng mundo na hindi natin kasama si Jesus habang nangangarap. At masasabi mo lamang mahalaga ang isang tao sa iyong buhay kapag kasama siya sa iyong bawat pangarap. Kaya yung po mga magkaon, wag lamang kayong kiligin kapag i-date po kayo. Wag lamang po kayong matuwa kapag kayo ay ina-I love you-han. Dapat alamin nyo rin, kasama ba ako sa pangarap mo? Kasi kung hindi ka kasama sa pangarap niya, mag-isip-isip ka. Naalala ko, nung dumalo po si Pope Francis sa Pilipinas, ipinakilala po niya yung sleeping Saint Joseph. At ayon kay Pope Francis, ano man daw pong gumugulo sa kanyang isipan, ano mang sumisira ng kanyang saloobin, inilalapit niya kay San Jose. At yun po yung pangalawang hamon po sa atin. Namumblema ka sa iyong anak sa pamilya, ilapit mo kay San Jose. Nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan, ilapit mo kay San Jose. Kung kaya niyang alagaan si Jesus at si Maria, hindi imposibleng kaya din niyang alagaan ang ating bawat pamilya at tahanan. Ano mang bumabagabag sa atin, huwag lamang natin basta itulog. Kagaya ni San Jose, pangarapin, pagdasalan, ilapit kay Jesus, ilapit sa Diyos, mangarap ng kasama ang Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, may masama ba tayong panaginip? Meron ba tayong hindi magandang karanasan? Meron bang nakakatakot na bumabagabag sa ating isipan?
ilapit natin kay San Jose upang tulad niya, sa ating bawat paggising, maging mas malinaw sa atin ano ang dapat nating gawin. Nang sa gayon, kapag nagawa ang dapat natin gawin, malalaman natin ito ang pangarap ng Diyos para sa atin. San Jose, patron ng simbahan at pamilya, ipanalangin niyo po kami. Amen.